Hi guys, 5:15 nga ng umaga yung usapan namin na babalik nga kami dito sa tabing dagat para nga maligo. Gusto sana nilang salubungin yung sunrise, kaya lang ang sabi ko sa kanila hindi nga lalabas yung araw dun sa pinuntahan nga namin kasi dun nga siya lumubog, kaya expected na hindi dun lalabas. Pagdating nga namin dito sa may dagat, nakakatawa kasi nga wala pang masyadong tao. Hindi nga tulad ng hapon na sobrang crowded talaga, kaya hindi rin ako nakapagpa-picture nga ng medyo maayos. Kaya sabi ko nga kay Merinel, babawi nga ako ngayon. So yun nga, wala pang ang alas 6, nandito na nga kami sa dagat at kanya-kanya na nga kaming aura. Nowadays, hindi talaga magiging kompleto yung travel natin kapag wala tayong magandang nakuhang pictures or video sa mga cellphone natin. Lalo na nga ngayon na halos lahat ng tao dito sa Pilipinas ay nagbablog na. Kaya sinamantala nga namin tong pagkakataon nga na to na wala pang masyadong tao. Pagkatapos nga namin mag-photoshoot, naligo na rin nga kami. Medyo nakakatakot nga lang maligo nga dito kapag hindi ka marunong lumangoy kasi nga sobrang lakas talaga ng alon. Kami nga ni Merinel, hindi talaga kami marunong lumangoy. Mga 15 minutes din nga kaming nakalublob nga sa tubig nung naramdaman nga namin na medyo masakit na nga sa balat yung araw. Kasi nga sumisikat na nga siya, umahon na nga kami ni Merinel, pero yung mga kasama nga namin, nag-e-enjoy pa sila. Yun nga, inantay na lang din nga namin sila hanggang sa magsawa din sila sa tubig. Mga 7:30 nga nagsipag-ahon na nga sila at nag-usap-usap nga kami, nakakain nga kami sa kabsat. Kami nga ni Merinel, meron nga kaming pre-breakfast dun sa accommodation nga namin. Kasama na nga yun sa ibinayad nga namin. Sabi nga sa akin ni Merinel, tanghalian na namin yun kakainin kasi nakalagay din naman siya sa styrofoam. So yung pagdating nga namin dito sa may kabsat, nakakatawa kasi sobrang luwag talaga. Hindi katulad nga nung pumunta kami nung gabi na halos wala na talagang mapupwestuhan. Kaya pag napunta kayo dito sa La Union at gusto nyong i-enjoy yung view ng dagat habang kumakain, mas maganda nga yung ganitong oras kasi talagang may enjoy mo siya dahil nga hindi masyadong crowded. Bigyan mo rin sa dalawa. Sa'yo. Kain tayo guys. Ay, sige po. Mabilis lang din naman na i-prepare yung mga kinain nga namin kasi more on pride lang din naman. Tapos nga namin mag-breakfast, diretso na nga kami sa accommodation nga namin. Maaga pa nga to at 11 nga yung check-out nga namin kaya makakapagpahinga pa nga kami ng 2 oras. Pagbalik nga namin ng accommodation, hindi na nga kami nakapagpahinga kasi nga ang bilis lang din talaga ng oras dahil nag-pack up na rin kami, naligo kami. Then inayos na nga namin yung mga gamit nga namin to make it sure na wala ngang maiwan. Hindi pa naman kami didiretso ng Manila kasi meron pa nga kaming mga ilang side trip na dadaanan. Pagpasok ko nga ng van, nagpalit nga ako ng rubber shoes para yung sandals ko mas madali nga lang mailagay siya sa bag. Kasi nalimutan ko ring magdala nga ng lagayan nga ng rubber shoes. Saktong 11 nga, umalis na nga kami ng accommodation at dito na nga kami dumiretso sa may bilihan ng mga souvenir. Kaya lahat nga kami nagsibabaan na nga dito and kami nga ni Merinel naghahanap nga kami ng balaban. Nakakita naman kami kaya lang iba kasi yung fabric niya kaya hindi rin namin siya binili. Meron pa nga kaming 3 lugar na pupuntahan pagkatapos nga dito sa may souvenir shop. After nga dito, sabay-sabay na nga kami bumalik nga sa may van nga namin and diretso na nga kami dun sa may susunod namin pupuntahan sa Macho Temple. So nga, may time nga na sobrang tahimik na nga namin sa loob nga ng van, hindi mo nga alam kung pagod na ba o mga inaantok. Yung pagitan nga ng mga pupuntahan nga ulit nga namin, magkakalapit lang din. Kaya labas-pasok na naman nga kami sa van. Temple of Doctrine. Temple van. Wala naman tayo mo ano. Hindi ako nag-antag dito. Sunscreen. Sana hindi masunog yung mukha ko. Sobrang init na nga nung time nga na to at ang problema ko nga hindi nga ako nakapag-sunscreen ang mukha ko. Kaya hindi ko talaga tinatapat yung mukha ko sa araw. Sobrang init. Nakapagpa-picture lang.
Pagkatapos nga dito sa may Machu Temple, ang susunod sana naming pupuntahan yung 4 Point Lighthouse. Kaya lang sabi nung driver nga namin, sarado nga daw ngayon, and dito na nga kami dumiretso sa may grape farm. Meron nga sila ditong mga pa-pre-taste na alak, pati na rin nga mga grapes. And marami na nga mga tao nga dito sa loob. Wala siyang dito, dami nga. Mapiling turista. Oo, lahat ng malalaking ipon na at panggaso. Tabang. Tabang. Tabang talaga. Siguro hindi niya pa talaga hinog na yun. Tabang. Patabang. Guys, ang aming quiz sample. Akala ko 1, 2, 3. Tamis? Palit kami. Halika, pipicturean kita. Dapat cheers. Cheers. Parang hindi ka naman malalasing dito. Nahilo na agad siya. Parang soft drinks lang. Yung grape farm na nga yung huli nga naming pinuntahan, and mga alas 4 nga ng hapon, pabalik na nga kami ng Manila. Bandang alas 7 nga may nadaanan kaming gas station, kaya dumaan nga kami para nga kumain naman ng hapunan. So nga nag-take out na nga lang nga kami kasi saban na namin siya kakainin. Mga 10 nga ng gabi nakabalik kami ni Merinel sa Muntinlupa, and doon na nga ako dumiretso sa may shop. Pagdating ko nga ng shop, sobrang busy nga at ang daming tao. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat kayo palagi. God bless and babush! So guys, kauuwi ko lang si Gerald din. Ang Gerald din yung pagod. Hindi, pinakamasipag na hira ko. Kaya nga eh. Ihaw. Binisik niya lang daw lahat. Dumating sila dyan eh. Te, putang usok naman, te!